Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Iniimbestigahan ng NBI ang New Clark City Sports Complex sa Tarlac matapos makatanggap ng mga ulat tungkol sa umano'y irregularities sa construction ng bilyong-bilyong pisong proyekto. Kwento ni NBI Director Melvin Matibag, natanggap niya ang impormasyon ng mga umano'y anomalya nang bumiyahe siya sa New Clark City para inspeksyonin ang itatayong NBI Academy doon. Nakarating sa amin, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA. Ang New Clark City Sports Complex ay may 20 ektaryang lawak at nasa loob ang ilang sports facility gaya ng Athletic Stadium, Aquatic Center at Athletes Village. Naroon din ang kontrobersyal na 55 million peso SEA Games cauldron na kasama rin daw sa sisilipin ng NBI. Dati na itong ipinagtanggol ni Senator Alan Peter Cayetano na nooy pinuno ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Pero sa gitna ng mayat-mayang word war sa pagitan ni Matibag at Cayetano, hindi raw pamumulitika ang investigasyon. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go over the evidence, will lead us kung ano yung batas, kung ano yung proseso. May buwelta si Cayetano laban kay Matibag sa pamamagitan ng isang manifestation sa impeachment hearing. Anya, wala raw siyang naging papel sa construction ng sports complex. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. Maski ang kapatid ni Senator Alan na si Senator Pia Cayetano, nagsalita rin hinggil sa issue. And I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? Itinayo ang New Clark City Sports Complex noong 2018 hanggang 2019 sa ilalim ng Bases Conversion and Development Authority, isang GOCC na attached sa Office of the President. Hindi na rin bago ang mga kontrobersiyang bumabalot dito. Noong 2020, ilang dating opisyal ng BCDA ang sinampahan ng mga reklamong graft at malversation sa ombudsman dahil din sa mga umano'y irregularities. Sinisika pa ng Billionaire News Channel na makuha ang panig ng BCDA. Wala pa itong tugon sa ngayon, pero sa nauna na rin nilang pahayag, itinanggi nila ang mga aligasyon at iginiit na dumaan sa wastong proseso ang pagtatayo sa naturang proyekto. Matindi ang magiging sagupaan ni Cayetano at nasaka ni Matibag. Hindi, siyempre, galit sila Cayetano yung magkapatid, pero si Matibag hindi naman yan matatakot sa dalawa. Sigurado yan. Ngayon, bakit asahan natin na magiging mainitan ang labanan nila Matibag sa Cayetano? Marami na silang pinagdaan ng labanan eh. Maraming beses na silang nagkainitan. Mga kabunyog. Yung dalawa, si Cayetano at Matibag, maraming beses nang nagkainitan. Si Matibag, pinapasensyahan na lang yan si Cayetano. Anong pinakamatindi na una? Yung May 11, 'di ba? Biglang lumitaw si Bato. Nakaabang na yung mga NBI doon. Nakaabang na. Anong ginawa? Prinotektahan ni Cayetano. Tapos napili si Cayetano maging Senate President. Prinotektahan niya si Bato. Kinausap niya si Matibag. Nag-usap yung dalawa. Anong napagkasunduan? Hindi na aalis na sa Senado ang mga NBI. Papahupain na muna yung sitwasyon. Maghihintay ng desisyon ng Korte Suprema kung mag-i-issue ng TRO. Pero, kapag kailangan si Bato de la Rosa ang arestuhin, mayroon ng warrant,
at mayroon ng desisyon ng Korte Suprema, isusurrender ng Senado. Protective custody lang naman ang binibigay ng Senado. Parang yun yung gentleman's agreement ni Matibag sa ni Cayetano nun. Senate President na si Cayetano sa tulong ni Bato, hindi na itinuloy ng mga NBI yung pag-aresto kay Bato kasi nakiusap na si Cayetano. Siya na ang Senate President. Pero kung hindi napalitan yung Senate President nung araw na yon, May 11, arestado si Bato dun. Kung ang Senate President pa ng panahon na yan ay si Soto, arestado si Bato nun. Kaya lang napalitan, naging Senate President si Cayetano sa tulong ni Bato. Kasi siya yung naging pang-13. May 11 yan. O ngayon, syempre ayaw namang mag-create ng kaguluhan ng NBI. Nag-usap si Cayetano at saka si Matibag. Anong napag-usapan? Aatras na muna ang NBI, pero hahayaan na muna si Bato sa protective custody ni Cayetano. Pero kapag lumabas ang desisyon ng Korte Suprema at sasabihin ng Korte Suprema na wala silang TRO, aarestuhin na si Bato. Yun ang usapan. Ang problema, lumabas ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Mayroon ng arrest warrant, linabas na ng ICC. Pwede na ngayong arestuhin si Bato sa loob ng Senado. Kasi yun ang usapan Yun ang usapan. Ang problema, ayaw isurrender ni Cayetano. So nagkaroon na ngayon ng gawa-gawang putukan. Gawa-gawa ng putukan yon. Linusob daw ng NBI ang Senado. Gumanti daw ang Senado. Kahit hindi naman totoo. Yon. Pangalawa na yan na issue ni Cayetano at saka ni Matibag. Nagkakasigawan nga noon si Cayetano at Matibag. Tungkol dun sa putukan na yon. Pinapaimbestigahan yon ng NBI. At lumalabas sa investigasyon ng NBI, wala naman talagang lumusob sa Senado. Gawa-gawa lang, peke yung putukan. Ano na yon? Pangalawa na naman na bakbakan ni Cayetano at Matibag. Pinatakas pa si Bato. Kinaumagahan. Sinong nagpatakas noon? Siyempre, alam ni Alam ni Cayetano yon. Alam nga namang hindi niya alam, Senate President siya. Sino pang involved doon? Si Aplasca, saka si Padilla, si Cayetano. Tapos dumating itong ngayon, impeachment trial. Magtitestify si Matibag. Kaya lang, sumulat si Matibag na kung pwede, agahan ang kanyang pag-appear. Kasi nga, pupunta siya ng Thailand. Importante yung a-attendan niya doon na activity. Ininsulto ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, huwag mo kaming diktahan. Hindi dapat diktahan ng Senado. Ang Senado, hindi dapat diktahan ni Matibag. Siyempre, na-insulto rin si Matibag. Sabi ni Director Matibag, hindi naman ako nang didikta. Magalang nga yung sulat ko na kung pwede. Respectfully requesting. Kaya sabi niya, mali naman sabihin na nagdidikta siya sa Senado. Hindi niya naman daw ginagawa yon. Ano na naman? Medyo mainit na naman si Cayetano at saka si Matibag. Kaya sa totoo lang, ang dami ng pinagdaanan itong si Cayetano at Matibag, laging nagbabanggaan. Ngayon, ano na ngayon ang mainit? Sabi ni Director Matibag, iimbestigahan namin. May mga nagpaabot na daw sa kanila na may mga korupsyon o anomalyang nangyari sa pag-host ng Pilipinas sa 29 Southeast Asian Games. Sino ang organizing committee head noon, ang chief? Si Cayetano, siya ang linagay ni Duterte noon. Kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari na ngayon, galit na ngayon si Cayetano. Kasi siyempre ayaw niyang imbestigahan siya. Malamang may mga tinatago yan. Akala niya nakalusot na siya kasi nung panahon ni Duterte, siyempre naprotektahan siya. Nandito ngayon si Matibag. Hindi mo basta-basta Matibag.
Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang sitwasyon ngayon, umiinit lalo ang labanan nito. Maraming beses na silang nagbanggaan ni Cayetano. Itong si Cayetano at si Matibag. Sagad na yan, umaabot na, kumbaga puno na ang salok. Sa part ni Matibag, napupuno na siya kay Cayetano. Ito namang si Cayetano, siyempre, nakikita niya na ngayon na posibleng matulad siya kay Marcoleta. Kapag may nakuhang mga ebidensya at testigo ang NBI, ipafile na naman yan sa ombudsman, sa DOJ. Pag final yan, baka matulad siya kila Depensor. Kaya nakikita na ngayon ni Cayetano, kahit yung kapatid niyang si Pia, nakikita na may clear and present danger. Delikado na ang lagay. Kaya sabi ni Cayetano, ni Alan, lalaban kami. Sige, handa naman siyang labanan ni Matibag Kaya matindi itong mangyayari sa Martes, mga kabunyog, mga kababayan. Abangan natin ito. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.